Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ngayong araw na ito ay pinagdiriwang natin ang ika-37 linggo ng pagkamulat sa bilangguan na may temang ang simbahan, katuwang ang VIPS, kaagapay sa pagbabagong punong-puno ng pag-asa. Hinihimok tayo ng simbahan na abutin ang mga nangangailangan, lalo na ang mga bilanggo na muling magdala ng liwanag ni Kristo sa mga nasa kadiliman, at hayaan silang maranasan ang nagliligtas na pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng ating mahabaging pag-ibig at paglilingkod. Bilang isang simbahan na naglalakbay, tayo ay pag-asa at kaagapay ng isa't isa. At upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa papangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Umawit kayo sa kagalakan alang-alang kay Jacob. Ipagbunyin ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Narito, sila'y ibabalik ko mula sa hilaga. Titipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanlibutan, kasama ang mga bulag at mga pilay, ang mga inang may pasusuhin, pati yaong malapit ng mga anak. Sila'y talagang napakarami. Uuwi sila, nag-iiyakan habang daan, nananalangin samantalang inaakay ko. Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig, pararaanin ko maayos na landas, upang hindi sila madapa, pagkat ang Israel ay para kong anak at si Ephraim ang aking panganay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Sion ay ibalik. Ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit? Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay pati pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang bawat dakilang saserdote pinili sa tao at itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas, sapagkat siya'y mahina rin. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangan siya'y maghandog ng hain
hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan ni numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humirang sa kanya, tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya'y hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Kristo ay nagtagumpay, nalubig ang kamatayan, nagtingning ang Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kaniyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kaniyang sinabi, "Tawagin ninyo siya." At tinawag nga nila ang bulag. "Lakasan mo ang iyong loob," sabi nila. Tumindig ka, ipinatatawag kaniya. Iniwaksi niya ang kaniyang balabal. Paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" tanong sa kaniya ni Jesus. Sumagot ang bulag, "Guro, ibig ko po sanang makakita." Sinabi ni Jesus, "Humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig." Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna lahat. Magandang umaga po sa lahat. Umaga po. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Napakaganda ng karanasan ni Bartimeo, isang bulag na nakarinig na si Jesus ay darating sa Jericho o sa kanilang bayan. Ano ba ang ginagawa ni Jesus sa Jericho? Tandaan po natin na siya at kasama ng kaniyang mga alagad ay naglalakbay mula sa Galilea patungo sa Jerusalem. Ang layo po ng Galilea sa Jerusalem ay mga nasa 148 kilometers o 91 miles. Gaano ba yung kalayo sa atin? Siguro simula rito hanggang mga huling bayan ng Batangas. Yun ang 148 kilometers. On foot, ibig sabihin naglalakad. Ngayon, sa panahon ngayon, nasa 2 oras na lang makakarating ka na sa 2 bayan. Pero noong panahon ni Jesus, kailangan mo ng 30 hours para ikaw ay makarating doon sa isang bayan. Bakit ko po binabanggit sa inyo? Dahil may misyon si Jesus patungo sa Jerusalem, kung saan siya ay magkakaroon ng sinasabi nating pagtubos sa ating kasalanan. In between, tingnan po ninyo, in between sa kaniyang paglalakbay, mayroon siyang pinagaling na bulag. Hindi lamang isang beses, 2 beses. Isa sa Bethsaida at ngayon sa ating ebanghelyo sa Jericho. Ano po ang kaugnayan ng bulag sa karanasan ng mga alagad? Kung inyong mapapansin, 2 bagay ang ginawa ng bulag. Siya ay sumigaw nang nalaman niya at narinig na ang Jesus na kaniyang naririnig palagi sa ibang tao na gumagawa ng himala ay dadaan at hindi naman niya nakikita, kailangan niyang sumigaw. Dahil ang mga bulag ay napaka-linaw ng kanilang pandinig. Kaya sa abot nung kaniyang makakaya, siya ay sumigaw ng Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Imagine, ang bulag, ang unang nagsabi na Jesus, anak ni David. Ganun na lamang kalalim ang kaniyang pananampalataya sa Kristong ito, sa Jesus na ito, sa gurong ito na gumagawa ng himala saan man siya magpunta. Pinigil siya ng mga alagad at ibang tao dahil siya'y nakabubulahaw. Pero dahil sa kaniyang pananampalataya, pilit pa rin siyang sumigaw ng Jesus, anak ni David. Narinig ni Kristo. At sa habag at awa ng kaniyang pagiging tao at Diyos, tinanong siya ni Jesus, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Napakaliwanag. Gusto ko pong makakita. Bago yung salitang iyon, mayroon pang isang ginawa ang bulag. Ano po iyon? Iwinaksi niya ang kaniyang balabal. Ano ba yung balabal ng mga pulubi at bulag? Ito yung kanilang comfort. Ito yung natitira nilang kayamanan na sa pagtulog nila sa mga gilid-gilid, ito na lamang ang kanilang nagiging kayakap sa gabi at sa araw ng kanilang pamamalimos sa bayan. Bakit niya iwinaksi? Bakit niya itinapon? Dahil alam niya na mayroon pang mas mahalagang
ibibigay ang Diyos sa kanya maliban dyan sa balabal na iyan. Ano yung ibinigay sa kanya? Ang paningin na makita ang kagandahan ng mundo, na masaksihan ang kaluwalhatian at kapangyarihan ng taong ito. Napakagandang karanasan kay Bartimeo. Nais ko pong makakita at ibinigay sa kanya ang kaniyang kahilingan dahil sa kaniyang pananampalataya. Fair and square. Napakagaling ng Diyos. Kung anong kailangan mo, yun ang ibibigay sa iyo. Dahil iyon ang pangangailangan mo, kaya mong magwaksi ng mga bagay na pwede pang mas mahalagang ibigay ng Diyos sa iyo. Ano nangyari kay Bartimeo pagkatapos niyang makakita? Sumunod siya kay Jesus. Ang taong pinagpapala ng Diyos, hindi nakakalimot sa Kanya. Sumusunod sa Kanya, anuman ang mangyari sa ating buhay. Tayo kumpleto. May mata. Yung iba nga lang malabo, katulad ko. Pero nakakakita. Mapalad si Bartimeo na bulag, pero nakita ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya din nating maging mapalad. Kaya rin nating sumigaw ng Jesus Nazareno, kaawaan mo ako. Lalapit tayo sa Diyos. Sisigaw tayo ng kaniyang awa. Sisigaw tayo ng kaniyang pag-ibig. Dahil alam ng Diyos ang pangangailangan ng tao. Alam ng Diyos kung saan tayo nabubulag. Alam ng Diyos kung aling bagay ang hindi natin nakikita. Tayo man ay nakakikita, buksan natin ang ating mata sa kapangyarihan at awa ng Diyos. Meron po akong kaibigang bulag. Siya po ay nasagasaan. Alam ninyo kung bakit? Dahil yung driver gawin ng isang bulag na dapat alam natin kapag tatawid ng kalsada. Kapag po yung kanilang tungkod ay itinaas nila ng ganyan, ibig sabihin po ito ay signal sa lahat ng mga driver at sasakyan sa kalsada na ang taong ito ay bulag at gustong tumawid. Hindi nila tayo nakikita. Tayo ang nakakikita. Kaya nga sa mga taong hindi nakauunawa sa pananampalataya, mas bulag pa sa mga taong bulag. Kaya po dun sa mga may sasakyan na naririto, pag po tumaas ang bulag na ganyan at itinaas ang kaniyang tungkod, siya po ay tatawid. Pagbigyan po natin, sapagkat sa kanilang presensya, nakita natin ang pagmamahal at awa ng Diyos. Sana po sa linggong ito, sa araw na ito, mabuksan ang ating mata sa katotohanan ng pagliligtas ng Diyos. Sa halimbawa ni Bartimeo, na hindi nahihiyang isigaw ang pangalan ni Jesus, sumunod sa Kanya at itinapon ang bagay na mahalaga sa Kanya. Sa linggong ito, huwag po kayong mahiyang sumagot sa tawag ng Diyos. Minsan yung iba, tinatamad pa. Amen na lang ang sasabihin, tinatamad pa.
Sinong gustong maging bulag? Siyempre, walang gugusto. Habang tayo ay kumpleto, habang tayo ay may kakayahan, habang tayo ay kaya pang makita ang kapangyarihan ng Diyos, gawin na natin ngayon. Sapagkat ang taong nananampalataya ng bukas ang mata ay palaging mayroong pagpapala. Sa linggong ito, tayong lahat ay si Bartimeo. Binuksan ng Diyos ang ating paningin upang makita ang mukha ng awa, ang mukha ng pag-ibig sa ating Poong Jesus Nazareno. Amen. Pagpalain tayo ng Poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay nilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nagbubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, si Jesus ay nagpakita ng matinding awa at habag sa mga makasalanan at mahihirap. Kaya ating ipagdasal na tayo rin tulad ni Bartimeo ay gumaling sa ating pagkabulag at kawalan ng malasakit sa mga dukha, lalo na sa ating mga kapatid na nakakulong. Ang ating itutugon, Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa simbahang laganap sa buong daigdig, gabayan po ninyo si Papa Francisco, ang mga obispo, mga pari, at mga taong inilaan bilang makapangyarihang instrumento ng inyong mapagpalang pag-ibig. Dalangin namin na kanilang laging tulungan ang aming mga kapatid na nakabilanggo at matutuhan nilang tumulad sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa ating pamahalaan, naway maging mahabagin ito sa mga taong pinagkaitan ng kalayaan at tumugon ito sa kanilang mga pangangailangan. Dalangin naming gumawa sila ng mas mahusay na mga hakbang para sa kapakanan ng mga PDL. Pagpalain po ninyo ang mga autoridad mula sa Bureau of Jail Management and Penology, BJMP, Bureau of Correction, BUCOR, mga gobernador ng lalawigan at ang kanilang mga itinalagang tauhan sa mga piitan upang sila ay laging maging mahabagin at maunawain sa pangangasiwa ng mga PDL. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa mga taong pinagkaitan ng kalayaan, ang mga parolado, ang mga pinagkalooban ng pardon or executive clemency, at mga nasa subok laya o probation, lalo na ang mga nakapiit o naparusahan ng walang pagkakasala sa batas at nagkamali lamang ang Estado, ikaw man, Panginoon, ay inosente at isinakdal sa bisa ng kasinungalingan. Nabubuhay sila na may napakaraming mental, emotional, at physical na suliranin. Naway ibuhos mo ang iyong awa
upang aliwin sila at pukawin upang magbago ang kanilang buhay bilang kanilang paghahanda para makalaya. Nagdarasal kami para sa pagkakasundo sa kanilang mga pamilya at lipunan. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa mga nasa kulungan na namatay sa loob sa iba't ibang dahilan, idinadalangin namin ang mga kaluluwang ito. Bigyan mo sila ng mawaing paghatol at walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Amang mapagmahal, batid naming ikaw ay nalulugod kapag kami na iyong mga anak ay bumabaling sa iyo. Iunat ang iyong mga kamay sa pagpapagaling at hawakan ang lahat ng aming mga kapatid na bilanggo at tulungan silang mamuhay ng panibagong buhay. Idudulog namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kaniyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kaniyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Lord po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayad mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa panampare o lay minister. Sumunod po tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos dawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan at dalangin ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak
at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan at paggaling ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.